Hello ladies and gentlemen, mga karelasyon. Pag-uusapan natin ngayon ang mga tanda na meron ng kabit ang asawa mo. So sa panahon ngayon na marami na ang nagsasama kahit hindi nag-aasawa, so nagse-settle sila sa partnership o pagsasama na walang basbas ng nakakataas or simbahan. So ito ay para sa lahat ng mga may karelasyon. At mapalalaki ka or babae, applicable ito sa iyo. So kung nakaka-relate ka, panoorin mo ito. Whoops, disclaimer muna tayo. Hindi ko sinasabi na 100% tama ang mga ito. Pero ang mga senyalis na ito, mataas ang chances na may katotohanan. At maging gabay ito para malaman mo na may kababalaghan na sa relasyon mo. So, umpisahan na natin sa number 1. Ito yung lumalayo at pabulong kapag may kausap sa kanyang phone. Mapapaisip ka na, di ba? Kasi kung walang itinatago at walang kababalaghan or masama doon sa kanyang sinasabi at doon sa kanyang kausap, hindi na siya lalayo. Kaya isa yan sa mga dapat mong bantayan pagdating sa telepono ng partner mo. Number 2, ito yung malinis ang call logs, ang message, chat history, inbox, at ang buong history ng kanyang phone. So, mas advanced na ito. Kung hindi ka marunong mangalikot ng telepono, hindi mo ito malalaman. Okay? Kasi buong akala mo ay wala ka lang nakita. Pero, yun pala ay nilinis na niya lahat ang maaring maging sign na may ginagawa siyang kalokohan. Okay? Kaya kapag chinek mo ang phone ng partner mo, talaga namang parang wala siyang ginawa. Wala siyang activity buong maghapon. Magdududa ka. Kasi alam na alam mo at kabisado mo na yung partner mo na talaga namang pagdating sa telepono ay hindi mawalay. At yun ang mayat maya niyang kinakalikot. So, hindi ko agad sinasabi na may kalokohan yan, pero it is a red flag na dapat mong bantayan. At mataas ang tsansa na meron niyang kinakausap na iba. Number 3, lagi niyang dala-dala ito kahit saan mapunta. Maligo, magbanyo, at meron pang password. So, ang ibig lang sabihin niya, huwag mong pakialaman ang telepono ko. Yun lang ang gusto niyang ipahiwatig. So, kapag lagi mo nang napapansin ang partner mo na kahit naliligo siya, ay dala niya ang kanyang telepono, nagbabanyo, at kung saan siya mapunta, hindi niya maiwanan ang kanyang telepono. Dati naman ay nakalatag lang yan sa mesa at naa-access mo pa ang kanyang phone. Pwede mong tignan ang laman. Ngayon, hindi na. Kasi meron ng password. So, nakakapagtaka ang mga ganyang bigla-bigla pagbabago pagdating sa kanyang asal sa telepono. Maaring may iba siyang kinakausap. Number 4, ito yung madalas gumimik. Alam nyo, wala namang masamang gumimik. Pero kung meron ka ng partner, may asawa ka na, iwas-iwasan mo na ang mga ganitong gawain. Kasi ito ay madalas gawain ng mga single, mga taong walang nag-aantay at nag-aalala sa kanila. Okay? Pero kung ikaw ay may asawa na, at yan pa rin ang madalas mong ginagawa, may mali sa iyong mga ginagawa, sa iyong priorities, sa iyong mindset. Meron ka ng partner. So, para saan yung madalas mong pag-gimmick? Alam nyo kasi sa mga gimikan, nandiyan na lahat ng mga pwedeng gawin. Mga alak, pagkikilala sa mga bagong tao, nandiyan lahat. At madalas din, nangyayari ang mga bagay na hindi maganda, lalong-lalo na sa relasyon. Kaya kung ang partner mo pa rin ay ganyan ang kanyang ginagawa, red flag yan, okay? Wala yang respeto sa relasyon ninyo. Kaya kung ganyan siya at nagpupumilit siya, meron niyang ibang ginagawang kababalaghan. Number 5, ito yung biglang pagbabago ng pormahan, pagbibihis, okay? Kilalang kilala mo na ang partner mo. At alam na alam mo na ang mga gusto, mga ayaw pagdating sa pananamit. So kapag bigla-biglang nagbago yan, bakit? Dahil meron na yang pinopormahan
o may nag-iimpluwensya sa kanya, sa kanyang mga pananamit. Ang tao kapag, yan ay may gustong ma-impress na ibang tao, lalong-lalo na sa opposite sex, sisiguraduhin yan na kanais-nais ang kanyang itsura. So, makikita mo yan sa pananamit, sa kanyang kilos. Lahat yan ay magbabago. Magbabago in a way na siya ay mas pumupogi, mas gumaganda sa kanyang ginagawa sa sarili niya. At kapag yan ay napansin mo ang biglang pagbabago ng partner mo, mag-isip-isip ka at bantayan mo yan. Sigurado na may pinopormahang iba yan. Promise, okay? Number 6, eto yung nagbabago ang amoy pag-uwi. So, ito rin ay isang napakalaking sign kapag may ibang amoy ang partner mo pag-uwi. Anong amoy? Amoy ng pabango, amoy ng ibang tao, amoy ng bagong paligo. Yung amoy na yan madalas ay galing sa taong dumikit or napadikit sa kanya. O maaring yan ay naligo dahil may ginawa yang aktibidad na kailangang maglinis or maligo. At madalas ginagawa ito ng mga tao na may katagpo sa labas. So ladies and gentlemen, kapag hindi lang isang beses ang ganitong napansin mo sa partner mo, silensyo ka muna at obserbahan mo ang partner mo. Sigurado na may mahuhuli ka dyan. Kasi ang mga amoy at mga dahilan kung bakit siya naliligo o bagong paligo, bago umuwi, may kinakatagpo yan na iba sa labas. Number 7, kawalan ng gana sa S. So, ito na yung sukdulan na talagang meron ng ibang nagbibigay sa kanya ng ganyan sa labas. Kaya pagdating sa iyo, ayaw na niya. Wala na siyang interest o lakas para gawin sa iyo. At alam nyo ba na ang mga tao na meron ng iba, iba na ang nararamdaman sa iyo. Merong feeling na ayaw kanilang makatabi, ayaw kanilang makausap, ayaw kanilang makita. Dahil yung puso at isip nila nandoon sa ibang tao. Kaya lahat ng mga ito ayaw nang gawin sa iyo. So ayan po mga karelasyon, ang ilan sa mga tanda na may iba na ang karelasyon mo. Kabit, girlfriend, boyfriend, ang partner mo. So sana ay nagustuhan niyo ang ating topic for today. Next story time. Don't forget to subscribe.